Beef stir fry naman ang lunch serye namin kanina. Hiniwa ko lang yung beef ng pinakamanipis. Minarinate ko lang yan ng half cup ng soy sauce, 1/4 cup ng oyster sauce. Naglagay ako ng 1 teaspoon baking soda. Importante yung baking soda para mas malambot yung ating meat. Tapos naglagay ako ng black pepper. Naglagay ako ng 5 tablespoon dyan ng cornstarch. Naglagay ako ng olive oil kasi nga wala akong sesame oil. Dati ay niluluto ko lang to para sa akin. Then, nung natikman na ng mga amo ay gusto na rin nila. Then, naglagay ako ng 4 tablespoon ata 4 tablespoon ng sugar. Depende sa gusto nyong tamis-tamis. Then, agad ako ng konting garlic powder. Tapos, mamasahin natin yan sa malinis na kamay. Pagkatapos naman yan na halong mabuti, maganda kasi yung kamay gamitin para halong-halo talaga siya. Pero make sure na malinis naman yung kamay bago humawak ng mga pagkain. Yun na nga, pagkatapos ko yung na-marinate ay sinet aside ko na muna yan. Nilagay ko muna yan sa fridge para ma-absorb ng karne yung mga pinaglalagay natin dyan. For the sauce naman, half cup ng soy sauce, tansyahan ng black pepper, naglagay ako ng 1/4 cup oyster sauce, naglagay ako ng 1/4 cup ng sugar at 1 tablespoon ng rice vinegar. Tapos, yung tubig dyan, 1.5 cup. Naglagay na tayo ng cornstarch sa ating karne, kaya hindi na tayo naglagay ng cornstarch sa ating sauce. At kaya pala ganun karami yung tubig na nilagay ko dahil yung mga bata dito gusto nila yung merong sauce or saucy yung kanilang beef stir fry. Sa gulay naman tayo, yung ginamit ko dyan ay yung mga colored bell pepper or yung tawagin sa kanila dito ay stoplight. Diyos ko, green, yellow, and red. Yun yung stoplight. O sa mga baguhan dyan, baka magtaka kayo, sabihan ng mga amo nyo, atini stoplight. O, alam nyo na kung ano yung stoplight. At salyon or bell pepper, green, yellow, and red. Bukod sa colored bell pepper, ay gumamit din ako ng white onion. Sa stir fry, mas masarap yung white onion yung gamitin natin dahil mild lang yung kanyang lasa. Yung carrots naman dito, optional to. Dahil nga lang favorite ng mga bata dito, yung, lalo na yung bunso namin, gustong gusto niya yung carrots. Kaya naman, naglagay ako ng carrots. Siguro mga 4 na carrots yung nilagay ko dyan. Kasi nga, hindi nila kakainin yung bell pepper at yung onion. So, carrots lang yan at yung karne at yung sauce. Yung gusto nila. So, yung mga malalaki, kakain yan sila ng lahat ng gulay na yan. After naman ako naggayat-gayat ng mga gulay, time na para stir fry yung ating karne. Dahil sa marami yung karne at maliit yung ating ginamit na lutuan, so hinati ko yon ng mga 4 ata na lutuan yan para ma-stir fry natin ng mabuti. Sa pag-stir fry, dapat high heat dapat yan. Tapos, yung problema ko dyan ay maliit yung aking burner kaya sobrang hina. Dapat hindi mo na haluin at hanggang maganyan na yung itsura niya, mag-caramelize na yung mga ingredients, yung sugar, basta ganyan na yung itsura niya ay okay na yan. At merong nagtatanong sa akin dito sa luto na yan kung hindi ba matigas yung karne. Hindi po siya matigas. Sa tulong ng baking soda at dapat palakas yung apoy pag mag-stir fry, hindi po yan siya kukunat or hindi po yan siya matigas. Tapos, pag mag-slice kayo ng beef, dapat sobrang nipis tapos across the line ng karne. After ng beef, ay sinunod ko itong carrots. Yung carrots muna at niluto ko yan ng mga half cook. Ginisa ko yan ng mabuti para mag-half cook siya. Kasi nga yung ating colored bell pepper at yung onion, madali lang naman yun. Dapat half cook lang yun. Dapat meron pa rin siyang crunch pagka nag-serve na tayo. Yung burner kasi namin dito, yung malaking burner sa lutuan na yan ay nasira. Kaya medyo nahirapan ako pag mag-stir fry or yung mga prito-prito dito, medyo nahirapan ako dahil nga mahina yung apoy. So, kailangan sa mga gulay na yan, half cook lang talaga yan. Tapos, pagka beef stir fry dito, yung amo kong lalaki, lagi yan nagre-request ng sa kanya daw, medyo dry, tapos spicy. Kaya naman, usually kakain yan siya dito ng gabi na. So, nag-separate ako ng kunting vegetable sa kanya at kunting karne. Para pagdating niya, saka ko na ihalo yung sauce, yung gulay at yung karne. At lalagyan ko yun ng chili para spicy. So, nahango na natin yung gulay, binalik ko na yung karne at yung sauce. Diba, nag-thick na yung sauce natin dahil nga meron tayong nilagay na cornstarch sa beef.
Tapos, nilagay ko na yung vegetable na naka-stir fry kanina ng half cook. Then, mix lang yan ng konti. Isang kulo lang yan. Ready to serve na. Mas masarap yan pagka i-serve agad ng ganyan. Fresh. Tapos, habang nagluluto pala ako dyan, yung bunso naming alaga ay sinundo pala ng tiyahin. So, yung kakain dito sa bahay, ako, si Belle, at yung dalawa naming alaga na malalaki. Si Basman naman at yung amo kong babae ay nasa ospital. So, ihahatid na lang yung pagkain doon. So, ready to serve na yung ating beef stir fry. Kain tayo. Ready na yung ating lunch. Masarap yan sa white rice or di kaya noodles. Masarap pa naman kumain ngayon dahil tag-ulan dito. As in mula umaga, gabi pa nga ata yung ulan hanggang sa gabi na nga. Pabugso-bugso yung ulan dito. Kaya sobrang sarap ng kumain tapos yung mga kakanin. So, for the kain tayo, yung sa akin ay 1 cup of rice lang muna. Tapos, itong ating beef stir fry. Hanggang dito lang muna yung ating vlog sa ating lunch serye. Kain tayo. Kain tayo. Yung kumain dito pala, ano lang, dalawang alaga, yung malalaki. Yung bunso namin sinundo ng tiyahin. Din ako ng Paris. Kaso lang walang ano. Yung beef namin dito walang taba-taba. Di ba tayo pinag-sing? Parang ano, binalot ko yun tapos nilagay sa plastic. Hello?